Ang aking i-discuss po sa araw na to ay yun nga, yung tungkol sa usapin ng mina sa bayan natin. Mayroong kaugnayan sa atin na mga nandito sa kalunsuran o sa Metro Manila ang issue na to. Pangalawa, may kinalaman din ito sa pag-unlad ng buong bayan. Yung minerales po ay napakayaman ng Pilipinas. Pag tinignan nyo yung ginto, halos yung buong isla, yung 7,100, ano ba? 9? 11 na isla sa Pilipinas ay tagtad ng ginto. Ganun po kayaman ng Pilipinas. Gold, copper, chromite, nickel, magnetite, manganese. Wala pa dyan ang natural gas at langis na pinagtatalunan ngayon. Nasaan yung langis? Di ba yung sa shoal? Yung kaapin natin ng China? At natural gas. Kasi yung pwesto po natin, nakapwesto po tayo sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Yan po yung parang buong Pasipiko. Yung nakapalibot dyan, yung mga bansa na nakapalibot dyan ay punong-puno ng minerales at langis. Dahil doon sa katangian mismo ng lugar. Di ba? Maraming bulkan. Di ba? So, di ba laging earthquake? Ang buong Pilipinas ay halos isang buong anong tawag doon? Fault line. Nakahugis mismo sa buong Pilipinas. Dahil din doon sa katangian na yun, kaya mayaman ang Pilipinas sa minerales at sa langis. So, hindi po totoo na mahirap ang bayan natin. Usapin ito ng paano ginagamit ang minerales na ito. Katulad ng mga bayan na ng Venezuela, ng Bolivia, ng Ecuador, ng mga, di ba sabi nila parang hindi mga advanced na mga bansa. Pero nung nakuha ng mamamayan, yung paghawak sa kapangyarihan at na-reorganisa kung paano minamanage o pinapahalagan yung minerales na to para sa kapakinabangan ng nakakarami, nandyan yung pinakamaraming species na matutuklasan na pwedeng gamitin sa medisina, pwedeng gamitin sa iba pang mga teknolohiya. Sa pag-advante ng siyensya. 16 lang po yung site sa buong mundo at isa doon ay nasa Pilipinas. Yan po yung Palawan. At ngayon natutuklasan na ang Sibuyan sa Romblon ay isa na pwedeng maging bahagi ng magiging 17 na siya na sites. Kasi maraming natuklasan sa Sibuyan na hindi natutuklasan sa ibang sites. So, kaya ganun kayaman ang Pilipinas. At huwag nating ismulin yun. Usapin lang ito kung paano natin siya minamanage at paano ngayon minamanage ng kasalukuyang pamahalaan at kasalukuyang sistema. Sa Pilipinas, meron pong dalawang batas sa Pilipinas. Yung Small Scale Mining Act at yung Mining Act of 1995. Meron din pong dalawang executive orders na hanggang sa ngayon ay ini-implementa. Ano po yun? Yung Mineral Action Plan, Revitalization of the Philippine Minerals Industry Program. Panahon pareho ni GMA. Si GMA po ang author ng Philippine Mining Act sa Senado nung siya ay senador pa lamang. Yan. Nag-a-allow ng 100% ownership. Ang tawag po doon sa klase ng kontrata ay Financial or Technical Assistance Agreement, FTAA. Yun po yung isang kontrata na nakasaad sa loob ng batas na yan na nagbibigay ng 100% control and ownership. At kinisyon po yan. Noong 2002, nag-decide ang Supreme Court na tama ang mga petitioner. Unconstitutional nga. Pero matapos ang 12 months, dahil siyempre meron po sa judicial process po, meron pong pagkakataon na mag-motion yung kalaban. Alam na alam ni Luke ito. Yan po yung pangunahing dahilan. Actually po, pag inatras natin konti, ang pangunahing nagdula, ang nagrekomenda sa Pilipinas ay ang IMF World Bank kasama ang ADB na dapat i-reorganize ang mining industry sa Pilipinas. Kasama sa kanilang mga conditionalities para magpautang sa gobyerno natin noong panahon na yun. So, ang Mineral Action Plan ay binuo ang Executive Order 270 noong panahon ng 2004 ni GMA. Anong ginawa ng Mineral Action Plan? Kung sa Mining Act, binuyang-yang niya.
Sabihin, pumasok kayo dito. Ano kami? For sale ang lahat ng lupa sa Pilipinas. Sa map, agresibo niyang pinatupad yun. Agresibo siya na nag-roadshow, nagpunta sa iba't ibang bansa na eto yung mga minerales sa Pilipinas. Ang halaga po ng buong minerales ng Pilipinas, batay sa data, ay 800 plus billion pesos. Kasi sinanay sa trillion. Billion US dollars. Trillion din po yun kung pag pesos. So yan ay batay sa data. At hindi yan yung totoong deposito. Iba pa po yung totoong deposito. So imagine niyo po yun kung matatap talaga siya at mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ganon siya kalaki. Hindi pinag-uusapan dyan ng langis at natural gas. Yan ang nangyari na yan. Hanggang ngayon, ang ginagawa po ng bagong company daw doon sa binenta na kasi ng Lafayette. Yung mga bato, pinipinturahan po nila every month para hindi siya magkulay ganito. Kasi pag kulay na ganyan, ibig sabihin may acid mine drainage na yan. So lagi siyang nagpipintura. So every month after, meron pong documentation na ginawa yung mga scientists na nag-check doon. Every close to the next month, nagiging gano'n na ulit yung kulay. Noong 2011, nagulantang si Pinoy dahil pumunta siya sa League of Municipalities of the Philippines na komperensya at nabulaga siya dahil may resolusyon na hinanda ang LNP na nagsasabi na nanawagan ng moratorium on mining project sa buong Pilipinas. Nabulaga siya doon. Ha? Oo, malit na. Sige, pwede na yun. Malitan siya. Pero hindi lang. So, may problema sa usapin na sino bang nagdidesisyon ng pagbukas ng mina? Ang local government ba o national government? Yun yung conflict ngayon. At hindi yan na-resolve ng EO 79 ni Pinoy. Indigenous Peoples' Rights Act, maraming violation. 80% po, 80% ng mineral resources ng buong Pilipinas ay located sa mga ancestral domains ng mga kapatid nating katutubo. So napaka-crucial ng papel ng mga katutubo at napaka-crucial na yung paggalang sa karapatan nila at lahat yan na-violate. Wala pong existing na mining projects na walang kaso sa NCIP, na walang kaso o na lumalabas na problema on violations ng Indigenous Peoples' Rights. Sampakan project. Yung sinasabi ko kanina na 4 na probinsya sa South Cotabato ang tatamaan. Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, at Davao del Sur. Sige po. FTAA number 2 naman po yun. Wala pong consent kasi nilipat yung kontrata at sinabing may consent na. Merong South Cotabato ban on open pit mining sa probinsya will displace 1,000 indigenous families na mga Blahans. Militarization and human rights violations ay talamak. Mine will pollute water ng 7 rivers dun sa lugar, including Mal River, pinakamalaki dun sa lugar na yon, na source ng 2 irrigation project that will affect 7,400 plus na mga magsasaka. Sa South Cotabato po, maapektuhan 80,000 na farmers dahil doon nila kinukuha ang tubig nila. For 15 years po yung project na yan, 908 million liters per second ang gagamitin nila na tubig. It will clear 3,935 hectares of forest kasama yung 800 primary forest na sinabi ko kanina. Sige po. Yun, biggest tailings dam in the country, 300 meters high, 500 meters long. And it will stock 1.65 billion tons. Billion tons po yan ng waste rock and 1.1 billion tons of tailings in the area with high seismic activity. Kasi katabi po niya yung tinatawag na Mount Matutum. Ang Mount Matutum po ay isang aktibong bulkan. At may mga fault lines po sa lugar na yun. At actually, nilabas ng climate change condition na yung lugar mismo, in 20 years, ay yung kanyang water resource ay magdadrop ng 20% based sa effects ng climate change. So imagine mo yun, meron ng ganong forecast,
pero ipapagamit yung tubig para sa kinahan. Talong-talo talaga ang sambayan ng Pilipino dito. Hindi lang siya 98% kung hindi sinasalang yung pagkasira ng mga komunidad, ng mga downstream communities, yung mga trabaho na nalikha, yung mga libo-libong mga magsasaka ng mga yan. Ngayon, ano po yung Alternative Minerals Management Bill? Una, ang minerals ay essential sa national patrimony. Yung binabanggit ko kanina, yaman ng bayan yan at dapat pakinabangan ng mayorya ng sambayan ng Pilipino, hindi ng iilan. Pangalawa, so dapat kung finite siya, ang mineral resources po, nauubos po yan. Hindi siya renewable. So kailangan judiciously at sabihin masusi siyang tingnan kung paano siya gagamitin, etc. etc. Sige po. Dapat din isa lang alang yung pagbabago ng klima kapag tiningnan ang pagmimina. Non-renewable siya, so dapat meron tayong framework ng pag-conserve. Kung hindi natin siya kayang ayusin ngayon, i-conserve natin siya. Tulad ng panawagan ng Ecuador na ilagay muna dyan ang langis. Pwede naman gamitin yan next time pag meron ng teknolohiya na mas angkop para magamit yan ng sambayanan. Siyempre, people before profits. Ito po yung framework ng Alternative Minerals Management Bill. Sige po. Of the Filipino people, bahagi ng bill ay yung panawagan na dapat may National Industrialization Plan. At tanging sa pagkakaroon ng National Industrialization Plan, magbubukas ang bansa natin para sa pagmimina. Kasi dapat ang pagmimina, ang minerales, ay dapat mag-fuel ng pag-unlad ng bayan mismo natin. Nung sinasabi ko kanina na forward linkages sa economy natin. Build domestic processing, mineral resources needed for local industries shall be mined. Sige po. At hindi yung nangyayari ngayon, yung palabas, export-oriented yung mining industry. Dapat may minerals utilization framework, ibig sabihin, alam kung saan ang minerales, ilan ang gagamiting minerales, depende sa National Industrialization Plan, at dapat merong buong plano sa pagmimina. Sige po. Kung sino ang apektado ngayon. Kasi ngayon, sa Mining Act of 1995, ang tawag lang nila primary and secondary impact areas. Kung sino lang yung tatamaan talaga ng project nila, yung parang merong kwadrado. Yung nasa baba, hindi na yung consulted at hindi kasama sa pagdidesisyon. So, pero most likely, sila yung tinatamaan, di ba? Sila yung downstream na doon rumaragasa yung tailings na kapag nawawasak. So, dapat watershed continue. Sabihin lahat, from reef to ridge, yung konsepto. Ibig sabihin, mula sa tuktok ng bundok, papunta doon sa baba. Yun yung, doon ma-determine kung sino ang affected communities. Parang ito yung minahan. Kung ngayon, kaya siya dilaw dahil si Pinoy, bukas. Di ba? Business as usual. Sa panukalang batas po natin ay isasara po natin siya. Kasi i-conserve. Bubuksan lang po kapag bubuksan lang siya kapag merong consent ng mga katutubo at komunidad. Or, bubuksan din siya kapag may consent ng Multi-Sectoral Minerals Council. Pero, yung mayorya ay sarado dahil no-go zone. Yan po yung mga small islands, yung mga watersheds, yung mga prime agricultural na lugar, tourist destination, etc. etc. Burial grounds, sige po. Mayroon ng consolidated bill. Tatlo po yung mayor na bill, 206, 3763, 4315. Ang 4315, ito po yung bill ng Bayan Muna, nung 7 kongresista nila. Pero almost the same. Pag tinignan nyo yung itsura at binasa ninyo. Ang biruan po namin dyan, ginaya namin yung 3763. Yung bill po talaga ng LRC ay yung 3763. Yan po sila Eric Tanyada, sila Kakabag-Aw, sila Walden Bello, sila Teddy Bagila ng Ifugao, si Rufus Rodriguez ng CDO, si Maximo Rodriguez, Roy Logoles, at Carlos Padilla ng Nueva Vizcaya. Meron na pong 42 authors ngayon sa loob ng Kongreso. Dalawa po doon ay miyembro ng NATRES Committee. Bakit mahalaga yung Natural Resources Committee? Kasi ito po yung unang dumidinig ng bill.
at least 15 champions and authors in the House of Representatives. Ito po yung pinaka-essential. Ibig sabihin, pag sinabing champions, kaya po quote and quote, ibig sabihin yung hindi aatras dun sa laman ng bill. Atraso na nasa targets. Yun yung challenge. Yun yung challenge. Senate bill, meron po, sa kasamang palad po, si Serge po nag-file. Inunahan niya po, kasi ang gusto po talaga namin is si Coco Pimentel na mag-file. Inunahan niya po na i-file. So may suporta ni Coco Pimentel at hindi ko Pangilinan. Sige po. Ang strategy po na ini-employ ng network, ng SOS Yung Bayan Network ay inside and outside strategy. Hindi po kami naniniwala dahil ako ay galing sa kilusan na tinayo nila Sani at nila Yodi at nabasbasan ng kaunting teknolohiya sa mga strategiya. Hindi po kami naniniwala na mapapasa ang batas sa pamamagitan ng pangangausap lang sa mga kongresista. So, kaya po nasa unahan ng agenda ay yung paglilikha ng isang kilusan. Yung kilusan na whether maipasa, bumaliktad yung mga tinaguriang quote-and-quote champions na ipaglalaban yung bill na to, may ganansya ang sambayan ng Pilipino dahil merong kilusan na nagtutulak. Merong mas, kumbaga, enlightened na sambayan ng Pilipino na una, hindi tayo mahirap, mayaman ang bansa natin, bagkus talagang sinasalauna lang. Yung problema ay yung gobyerno, ang gobyerno natin ay gobyerno na naglilingkod sa mga imperialistang bayan at naglilingkod sa mga elitistang, mga elite at iilan para sa kanilang kapakinabangan. So, ito po yung numero unong halaga, yung kumbaga premium sa amin. Siyempre, ang nais natin, kasi in the end, at the end of the day, kapag hindi na bagong batas, Mining Act of 1995 pa yan. Kaya in the end, ang pinaka-goal ay mabago yung batas. Whether sa kasalukuyang administrasyon o sa bagong revolusyonaryong gobyerno na tinutulak ni Sunny Melencio at ni Jody at ni Rehana at ni Luke. So, maraming salamat.